Nauwi sa gulo ang isang liga sa Coronadal City. Hindi lang mga manlalaro ang sangkot dyan, kundi pati kanilang mga taga-suporta. Nakatutok si Ivan Mayrina. Tila normal na basketball game lang sana ito sa pagitan ng dalawang barangay sa Coronadal City. Pero sa bandang fourth quarter ng laro, napansin ng tila yakapan ng dalawang player mula sa magkalabang team. Nagkakapisikalan na pala sila hanggang bumagsak sa court. Pero imbes na pigilan na iba pang manlalaro, sumugod pa sila sa kaguluhan. Noon na umawat ang coach, pero bigo siya sa dami ng mga manlalarong tila naghabulan pa sa court. Pati mga supporter ng mga team, sumugod sa gitna ng court. Tila may dinudurot, may hinahamon din ng iba sa kabilang grupo. Dahil sa insidente, hindi na ipinagpatuloy ang laro. Pinalabas na rin ang mga sangkot na players sa rambol. Wala pang pahayag ang organizer sa liga. Para sa GMA Integrated News, Ivan Mayrina, nakatutok, 24 oras. Daan-daang libong pisong halaga ng mga ari-arian ang naabo sa sumiklab na sunog sa residential area sa San Mateo sa Rizal. Nakatutok si Dano Tingkungko. Kalahating oras lang ang itinagal, pero ganito kalawak na pinsala ang iniwan ng sunog na ito sa Pag-asa Compound sa Ampid 1, San Mateo, Rizal. Hindi bababa sa 23 bahay ang tinupok ng sunog na nagsimula pasado 10:30 kaninang umaga. 18 pamilya ang nawalan ng tirahan. Wala po akong ginawa kundi bumaba na lang po kasi pag di po ako bumaba, sunog din po ako. Niligtas ko na lang po yung mga ibang bata para po hindi po madami sa pagkasunog. Ang ginang na ito na nakakonfine na sa ospital at ooperahan na sana kaninang hapon, kinailangan pang makiusap sa doktor na makauwi muna nang malamang sa lugar pala nila nangyayari ang sunog. Buti na lang at bintana lang nila ang nadali ng sunog. Katabi po nung natupok na yon, bahay ko na po. Nadilaan lang po ng apo yung aming kurtina, pero pumutok po yung salamin namin. Ayon sa San Mateo Fire Station, nahirapan sila sa pag-apula sa apoy, hindi lang dahil sa hangin at alinsangan, kundi dahil din sa dikit-dikit na mga bahay at makikitid na daan na binarhan pa ng mga sasakyan. Light materials po siya, kaya madali po talaga siyang kumalat. Nahirapan kami kasi sobrang sikip, tapos yung mga pinasukan namin is marami nakaparking. Kaya medyo natagalan kami dun sa binuwat pa namin yung mga tricycle doon. Walang nasugatan o nasawi sa sunog pero tinatayang 300,000 pisong halaga ng ari-arian ang natupok. Iniimbisigahan pa ang pinagmulan ng sunog. Para sa GMA Integrated News, Dano Tingkungko, nakatutok, 24 oras. At Chika Minute na po mga kapuso at ang maghahatid ng latest sa showbiz happenings ngayong gabi. Walang iba kundi ang It Girl host ng Sparkle na si Janina Chan. Janina. Thank you, Miss Vicky, and good evening mga kapuso. Ipinagluluksa ngayon ang biglaang pagpanaw ng Taiwanese actress na si Barbie Hsu o mas minahal natin bilang si Shanchai ng Meteor Garden. Bukod sa kanyang mga mahal sa buhay, nagpaabot din ng pakikiramay ang mga dati niyang co-stars sa series, pati na rin ang kanyang mga fans. May report si Aubrey Carampel. Kung ang mga Gen Z babad sa pag-binge watch sa mga K-drama ngayon, ang mga millennial, isa sa mga pinakakinahumalingan noon ang Taiwanese series na Meteor Garden. Marami ang tila nagde-daydream sa mala Cinderella story ng bidang si Sanchai, na ginampanan ng aktres na si Barbie Hsu. Lalo't 4 na binatang mas kilala bilang F4 ang nakapalibot sa kanya. Ang grupo na binubuo ni na Dao Mingsu, Ximen, Meizuo at Wachele. More than 2 decades na ang nakalipas, pero nakatanim pa rin sa puso ng maraming Pilipino ang kilig at sayang iniwan ng serye. Kaya labis ang pagluluksa ng fans sa biglaang pagpanaw ng tinaguriang icon of Asian entertainment na si Barbie sa edad na 48. Kinumpirma yan ng nakababatang kapatid ni Barbie na si Dee. Nagbabakasyon daw ang kanilang pamilya sa Japan para i-celebrate ang Lunar New Year pero nagkasakit at nauwi sa pulmonya.
Sa isang IG story, nagpost ng all-black photo, kasunod ng throwback photo ng Meteor Garden cast, ang Taiwanese actor at singer na si Ken Chu na gumanap bilang si Ximen. Ang gumanap namang best friend ni Sunshine sa series na si Xiao Yu o Rain Yang sa totoong buhay, nagpasalamat at inalala ang kaibigan na sobra raw niyang na-miss. Sa X, top trending topic si Barbie kung saan nagpaabot din ng fans ng kanilang pakikiramay at inalala ang yumaong aktres. Ang comic artist at National Book Award finalist na si Alan Jeffrey Bacar ay may patribute rin kay Barbie with caption, "Rest in peace Barbie Hsu, our forever sunshine." Sa isang statement, nagbigay rin ng tribute ang animal rights group na PETA o People for the Ethical Treatment of Animals, ang grupong sinusuportahan ni Barbie na kilala rin bilang isang vegetarian. Heartbroken daw ang PETA sa pagkawala ng isa sa kaunang-unahang biggest star na nagbigay suporta sa kanila. Naulila ni Barbie ang kanyang mister na si South Korean DJ Koo at kanyang 2 anak mula sa kanyang ex-husband. Para sa GMA Integrated News, Aubrey Carambel, nakatutok 24 oras. Naging tila bangungot ang dream wedding sana sa Batangas matapos walang abutang pagkain at dekorasyon ang bride at groom sa kanilang venue. Nakatutok si Mark Salazar. Please receive the bride, Miss Dayan Labayani Agustin. Here comes the bride na all smile sa kanyang walk down the aisle. Kumpleto ang bisita at nakisama ang panahon nitong January 25 sa Lemery, Batangas. Pero sa likod ng ngiti ng bride na si Dayan, ang sama ng loob sa kanyang wedding coordinator. Ang venue kasi para sa garden wedding, walang palamuting bulaklak. At kahit upuan, wala para sa entourage at mga ninong at ninang, wala rin. Yung reaction ng yung parents ko, lalo na si mama, as in talagang sobrang stress niya na rin. Same with the parents and the relatives ng husband ko. Di niya nila alam kung ano yung gagawin nila. Kita ko sa mga mukha nila na sobrang lungkot, sobrang hopeless at sobrang galit na talaga nila. Pagpasok sa reception hall, wala rin dekorasyong magsasabing may kasalang nagaganap. Yung area, as in talagang sobrang boring, sobrang plain ng reception talaga. Yung tipo talagang, ano na lang, sige, basta ito na, okay na yung ganitong design. Walang nakasetup rin na registration area. Yung photo booth bigla na lang nawala. Yung coffee bar na pina-freebie sa amin ng coordinator namin, hindi rin talaga dumating. Ayon kay Dayan, 6:00 ng hapon na dumating ang caterer para mag-set up. Nakikita ko rin yung tsura ng mga guests namin na gutom na at pagod na. May ibang guest na nga nagpaalam na sa amin na uuwi na sila kahit na hindi pa sila talaga nakakakain. Pasado 10:00 na raw ng gabi dumating ang pagkain, pero nakauwi na ang lahat ng bisita. Sobrang heavy ng heart namin ng husband ko to witness such a disastrous event talaga sa mismong araw pa ng kasal namin. Siguro ang tanong ng lahat, anong nangyari sa wedding coordinator? Nag-text daw ang coordinator kay Dayan nung araw ng kasal para sabihing nasa emergency room siya dahil wala na raw lakas sa 2nd araw ng kanyang trangkaso. Pero hindi raw naniniwala si Dayan. Currently, we're discussing it with a lawyer and waiting pa for the further next steps pa na susunod para sa issue na to. Kanina nagreklamo ang mag-asawa sa barangay, hihinga namin ng panig ang kanilang wedding coordinator. Para sa GMA Integrated News, Mark Salazar, nakatutok 24 oras. Hindi lamang parte ng isang magandang ngiti ang ating mga ngipin. Malaki rin ang papel nito sa kabuuan ng ating kalusugan. Kaya ngayong Oral Health Month, handog ng Ngiting Kapuso Project ng GMA Kapuso Foundation ang libreng pustiso sa 100 katao. Likas na kwela at masayahin ang 44 na taong gulang na si Lizelle. Pero sa kabila ng kanyang matamis na ngiti at nakakahawang tawa, hindi niya maitago ang 4 na taon niyang problema. Ang kawalan ng mga ngipin. Hindi naman daw siya makapagpagawa ng pustiso dahil kulang ang kita niya sa paglalabada. Gusto ko pong magkatrabaho ng matino o diretsyon trabaho po para kahit papano makatulong sa mga anak ko, sa pamilya ko. Kulang po sa pang-araw-araw po talaga.
Si Arnel naman nabungi matapos ma-fracture ang mukha dahil sa isang aksidente. May nakasalubong akong nakamotor din na lasing at napakabilis ng kanyang takbo. Ayun, at nabangga niya po ako. Noon pa utal-utal ako Dahil nga sa nangyaring disgrasya sa akin, nawalan ako ng kumpiyansa dahil wala nga akong ngipin. Sa kabila nito, tuloy pa rin ang kanyang pagtatrabaho bilang barbero para mapag-aral ang mga anak. Ngayong Oral Health Month, kabilang sina Lizelle at Arnel sa 100 nakapagpagawa ng libreng pustiso sa Ngiting Kapuso Project ng GMA Kapuso Foundation, katuwang ang Centro Escolar University School of Dentistry. Ang ating beneficiaries sinimulan ng sukatan ng pustiso. Kailangan wala pong ipin ang taas at baba ng gilagid. Yung mga pasyente natin, hindi nila alam na porque wala silang nararamdaman ay okay yung gilagid. Minsan may mga buto na lumalaki na magiging sagabal yun sa paggawa ng pustiso. Abangan niyo po ang Ngiting Kapuso ko sa GMA Kapuso! Sa mga nais makiisa sa aming mga projects, maaari po kayong magdeposito sa aming mga bank account o magpadala sa Cebuana Luwalier. Pwede rin online via GCash, Shopee, Lazada at Globe Rewards. Mga kapuso, pansin nyo ba na medyo mainit at maalinsangan itong weekend kahit hindi pa naman tapos ang amihan season? Pansamantala kasing humina ang amihan at halos sa Northern Luzon lang umabot nitong Sabado at Linggo hanggang ngayong Lunes. Pero simula bukas, ayon sa Pag-asa, posibleng lumakas ulit at magkaroon ng panibagong surge o bugso ang amihan. Karaniwang nararamdaman ang lamig ng amihan hanggang Pebrero. Pero ang tuluyang pagtatapos ng pag-iral niyan sa bansa, pwedeng umabot hanggang Marso, gaya ng naitala ng Pag-asa sa nakalipas na 5 taon. Samantala, kung magkakabagyo man ngayong Pebrero, posibleng hanggang 1 lang ayon sa Pag-asa. Maari ang lumapit ng bahagya sa Mindanao o di kaya'y mag-recurve o lumihis palayo sa bansa. Pero may bagyo man o wala, maging handa pa rin sa mga pag-ulang dala ng amihan at easterlies. Base na nga sa datos ng Metro Weather, umaga bukas may tsansa ng ulan sa Cagayan Valley, Cordillera, Aurora at Quezon. Pagsapit ng hapon, may mga pag-ulan na rin sa iba pang bahagi ng Central at Southern Luzon, Bicol Region at malaking bahagi ng Mindanao. Maging alerto pa rin sa banta ng baha o landslide. Mababa naman ang tsansa ng ulan sa Metro Manila pero mag-monitor pa rin sakaling may ilabas na rainfall advisory ang Pag-asa.